our beloved Boss Mike Cervera. Oh, ako mismo nangangako sa susunod na administrasyon ni President Inday Sara Duterte. Sabi ipaglalaban ko na mabigyan si Kong Saldi. Si Kong Saldi ko ng immunity. Di ba? Maliwanag na mga kababayan, yung mga nagnakaw, yung mga tao na mga kasapakat ng mga sindikato sa pangwawalangya dito sa flood control natin kaya maraming nababaha, bibigyan nila, palalayain nila, patatawarin nila, kagaya ng ginawa ni Digong kay Jinggoy Estrada, kay Ramon Revilla, kay Joel Villanueva. Ito ba ang totoo na hustisya? Tanong ko sa inyo. Kayong mga DDS na alam ko naman nanonood dito. Yan ba? Yan ba ang totoong hustisya? Yung kapag ka na ipanalot na paupo, si Sara Duterte, absuelto si Saldi ko? Anong klaseng pag-iisip meron kayo? Mga kababayan ko, anong klaseng pag-iisip meron kayo? Nagsinungaling si Saldi ko. Baka hindi nyo alam, bigyan ko kayo ng sample. Maliban na yan, mga mali-malitang gawa-gawang mga litrato na gawa sa Davao, yung kotse na-discover na sa Davao nakarehistro yung sports car, yung mga maleta na sabi Remoa pero mga pipitsugin, ito matindi. Sabi ni Saldi ko, ito tandaan nyo to mga kababayan ko, isa ito sa panlilinlang sa mga bobot tanga Sabi ni Saldi ko, 100 million yung in-insert sa BICAM. Sige, pagbigyan natin. Given. Sige na, magtanga-tangahan na tayo. Magtanga-tangahan na tayo. Sige na. Sabi mga kababayan ko, 100 billion in-insert sa BICAM ni Pangulong Bongbong Marcos. Eka. Yan. Tandaan nyo. Tapos sabi niya, kumikbak si Pangulong Bongbong Marcos ng 25%. Sabi niya. Tama ba? Tama? Maganda kayo ng calculator. Maganda kayo. Ulitin ko. Nag-insert daw si Pangulo 100 billion. Saan? Sa BICAM. 100 billion Tapos sinabi niya, kumikbak si Bongbong Marcos ng 25%. Magkano ang 25% ng 100 billion? Magkano? 25 billion. Tama? Ayan. Pero, ito, magtataka kayo. Sabi ni Saldi ko, 56 billion ang kinulimbat ni Bongbong Marcos. Paano naging 25% yung 56 billion? Sige nga. Kaya alam nyo mga kababayan, yung expose ni Saldi ko maraming butas. Iba-iba sinasabi. Tanga na lang maniniwala dyan. Tanga na lang talaga maniniwala dyan. Lord Glenn, Heidi Pantino, Delia Lee, Agno Lempreas. Ano masasabi nyo? Ano masasabi nyo? Ulitin ko. Ika, 100 billion yung in-insert ni Bongbong Marcos 100 billion. Kikita siya doon, bibigay ko yung 25%. Suma total ay 25 billion.
Tapos mga kababayan, sabi, ang nakuha ni Bongbong Marcos, ni President BBM, ay 56 billion. Eka, paano nangyari yun? Putang ina, desperado na, nahilo na si saldi ko. Nahilo na mga kababayan eh. Oh, di ba? Oh, yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko, laway-laway lang ang puhunan nila. Di ba? Bali 51%. Nakita mo? Di Agno Reprias, ginagago nga tayo. Oh, di ba? 56% na yun. Oh, paano nangyari na 25% kung ang ipinasok daw, in-insert daw, ay 100 billion. Panggagago na yan, mga kababayan, maniwala kayo. Ginagago na kayo ng kampo ni Duterte. Tama? Ginagago na kayo. O, eto, panoorin nyo. Nauwi sa kawalan ng tiwala at hustisya sa Pilipinas. Nasaan ang ebidensya, baba? Nasaan? Sa kanyang pamahalaan, lahat ng yan ay masusolusyonan. Kung ikaw, Ay. aking kapatid, Ay, magsa- hindi kayo magkapatid! Oo! ayos ng iyong sariling kalusugan. O bakit? Di ba malusog? Lusog-lusog ni Manong, oh. Maskulado, oh. Ganda lang katawan, eh. Ikaw nga dyan, oh. Tignan mo, namamanas na yung mukha mo. Para bang kapag ka dumapo sa damuhan, parang lobong sasabog yung mukha mo, eh. Oh. O ano na ng mga iglesia? Ano na nangyari sa rally niyong pinagmamalaki niyong prayer rally niyo? Ha? Ha? Mga gunggong ba kayo? Pinaakyat niyo. Pinaakyat niyo to. Anong ginagawa niyan? At tuwang-tuwa pa kayo. Akala ko ba peace rally? Akala ko ba accountability? Bakit naging ganyan? Sige nga. Kapag humupa ang ingay sa politika, kapag umuwi na kami sa aming pamilya, hindi bilang senador, Hindi bilang senador ang kailangan gawin natin. Putang ina mo, Amy. Nakakasukat to mga kababayan. Pwede ko bang talakayin to at bebuelo lang ako? Pwede bang makausap sa inyo mga kababayan? Ano? Makikiusap lang ako. Kukuha ako ng mood ko para dito. Oo. Ha? Kukuhanan ko ito ng energy ko mga kababayan. Kasi alam nyo naman, kararating ko lang, galing ako sa traffic, galing ako sa Bengador. Natodo ko na yung lakas ko eh. Oo. Oo mga kababayan ha. Wala akong energy ngayon eh. Gusto ko yung bigay na bigay ako. Pwede ba? Pwede po ba? Oh, press one naman dyan oh. Ha, Karo ba ano? Ha, Mami Gina, gusto ko tong bigyan ng matinding reaksyon. Gusto kong bigyan ng maganda at matinding reaksyon. Itong kamukha ni Madam Auring na mahabang baba. Kulang ako sa energy. Promise, mga kababayan. Kulang na kulang ako, Lord Glenn. Oo. Grabe to. Pagsasabayin ko yung dalawa na yan. Etong isang retokada. Ayan. Yan. Nauunawaan ko ang galit at pagkadismaya ninyo. Oh, tanga ka eh. Galit ang tao sa'yo. Sa'yo nagagalit. Ano ba kala mo talaga? Kay Pangulo nagagalit, iilan lang kayo? Tignan niyo mukha niyan, mga kababayan. Yan ang mukha ng desperadong gustong maging presidente na walang halalan. Yan! Oh! So mga kababayan ko, pwede po ba? Oo. Dito na lang muna tayo.
Kaya Bersamin. Kapal na mukha, oh. Mga kababayan, kapal na mukha. Yayariin natin to bukas. Promise ko sa inyo, mga kababayan ko, abangan nyo bukas, ha? Oh, eto. Oh, yan. Accepts resignation of Executive Secretary Lucas P. Bersamin and Budget Secretary Amena Pangandaman. President Ferdinand R. Marcos Jr. has formally accepted the resignations of Executive Secretary Lucas P. Bersamin Bakit? and Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman. Oh, si Amena Pangandaman at saka si Lucas Bersamin ay nag-resign. Anong dahilan? Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza. Sarang, kapal na mukha mo. Etong mga ito, laway pa lang, nagre-resign na. Bilang delikadesa. Hindi ka ba nahihiya? Sara, mahiya ka naman, oh. Ikaw, nandyan na yung ebidensya. Mary Grace Piatos, 125 million in 11 days. Hindi mo na maipakita. Hindi ka nahihiya? Makapal talaga mukha ni Sara. Samantalang si Lucas Bersamin, si Amena Pangandaman, laway-laway pa lang. Nag-resign na bilang delikadesa. Bakit ikaw? Hindi ka nag-resign. Kasi makapal mukha mo eh. Wala kang hiya, wala kang delikadesa. Sabi ko sa inyo, mga kababayan ko, bukas yari sa akin itong dalawa na to eh. Ha? Dalawang parehas, oo. Sara, retokada, Aimee, retokada. Nakuha niyo yung punto, mga kababayan ko? Buti pa si Lucas Bersamin. Buti pa si Mina Pangandaman. Laway-laway pa lang. Nag-resign agad. Pero ikaw, Sara Duterte, lantaran na hanggang ma-impeach ka na nga eh. Di ba? In-impeach ka na ng Kongreso dahil sa pagnanakaw mo, pandarambong mo, na hindi mo ma-explain kung saan napunta yung pera na confidential fund mo. Pero may delikadesa ka ba? Di ba kung may delikadesa ka, dapat nag-resign ka na? Dahil mana ka nga sa pamilyang Duterte, makakapal lahat ang mukha nyo. Hindi ka magre-resign. Tibay na mukha mo eh, singkapal ng adobe. Paano ka magre-resign? Di ba? Paano ka magre-resign? Nakuha nyo yung naratibo, mga kababayan ko? Nakuha nyo yung naratibo? Paano ka magre-resign? Eh, makapal nga mukha mo. Dapat yan ang ginagaya mo. Issue pa lang. Chismis pa lang. Dahil mahal nila si Pangulong Bongbong. Ayaw nilang madamay. Diba? Issue pa lang. Nag-resign na sila. Sara, baka naman mag-resign ka na, putang ina mo. Bukas mga kababayan, ha? Pagod na ang peg ko, sa totoo lang. Oo, wala pa akong gana nito, pero gusto ko yung energy ko dito kay Aimee. Bibirahin natin to ng gusto. Pasensya na kayo. Mabibiting kayo, ha? Mabibiting kayo, mga kababayan ko. So, paano? Ha? Kita-kita na lang tayo bukas at magpahinga para bukas masigla ang puso at maganda ang boses ko. Ngayon, galing akong benggador. Nambenga kami kanina. Nakisabak ako sa traffic. Dahil mga kababayan, sabi ni Duterte noon, aayusin ang traffic. Hanggang ngayon, traffic pa rin. Build daw, sabi ni Duterte. Hanggang ngayon, walang maipakitang na build. Diba? Basta mga Duterte, makakapalam mo ka. So mga kababayan, pasensya na uli kayo. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Thank you! Our beloved Boss Mike Cervera.